Naku po mga kababayan, may matinding pasabog na naman itong si Attorney Harry Roque mga kababayan. Hala ka, matindi po ito. Sabi niya dito, piling senador at God si Butod daw. Sino kayang Butod ito mga kababayan? So ito na, pakinggan natin itong pahayag ni Harry Roque mga kababayan. Ito na po. Hello, nako, pangalawang vlog sa isang araw. Bihira po ito, no? Ang akala kong iba-vlog ko yung detalye ng sagot ni VP Sara sa kanyang impeachment. Pero anyway, yan naman po ipapublish in full, no, ng mga pahayagan, kaya antayin na lang natin. Pero kanina may nakausap ako, no, at ito po ay unimpeachable source na nalaman kung anong kwento talaga dito sa pag-aresto kay Jinggoy. Well, naraman nyo na sabi na nga ni Jinggoy na siya ay sinabihan na kung ikaw ililipat sa minorya, ikaw ay mawawalan ng kaso. Pero ang hindi nyo alam, ang nagsabi sa kanya yan, walang iba kung hindi si Butod. Butod, Hala ka. Butod, Butod. Sino kaya yung butod na yan mga kababayan? Sino kaya itong nagsabi kay Senator Jinggoy Estrada? Hala ka. Okay. Feeling senadora at feeling Diyos ang Butod. Abay, mantakin mo, siya nagmamando sa mga senador. Piling senadora at piling Diyos daw mga kababayan. Kung saan pupunta, kung sa mayorya at sa minorya. So siya mismo ang kumausap kay Jinggoy. At siya mismo nagsabi, ano ba, gusto mo bang kulong o gusto mo bang laya? Kung laya ka, lilipat ka sa minorya. Bakit naun siya? Actually, pumayag na daw itong si Jinggoy. Pumayag na si Jinggoy na ang susunod na Senate President ay si Cheese. Dahil ang gusto ni Butod, si Cheese. Ewan ko ba kung bakit napakalakas nitong si Cheese kay Butod, no? Cheese pala dapat ang papalit mga kababayan. Kilala ko naman yan si Cheese since high school. Siguro naman hindi niya papatulan yung Butod na yan, no? But anyway, bagamat halatang halata na feel siya ni Butod, no? Pero in any case, pumayag na raw siya ni si Cheese. Ang problema, wala naman daw numero si Cheese. Dahil hindi raw pumayag itong si Tito Sen, at saka si Tuta Sen, at saka itong si Panfilo. So, ang sabi nila, dapat daw si Sherwin. Ang sabi naman ng karamihan, paano nga magiging Senate President ang Sherwin? Hindi nga abogado. Siya magiging presiding officer ng impeachment. Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan sa kanila? Napipili sila ng isang tao na wala namang kaalam-alam sa batas para maging presiding officer. Nandiyan na nga si Ontivirus na talagang nagwawala, nagkakalat dahil kung ano nung ginagawa ay hindi naman alam ang batas. Gagawin mo bang presiding officer sa impeachment ang Vice President, ang isang non-lawyer? Kaya nagalit na raw itong si Butod at sinabi, sige, kulong ka. Ang sa akin lang, mga senador, ba't naman kayo pumapayag na tinatrato kayo ng ganyan ng isang wala namang kahit anong mandato galing sa taong bayan? Hindi naman siya ang hinala na taong bayan at hindi naman mananalo yung asawa niya kundi dahil din kay BP Sara. Sana wag kayong magpatulak-tulak dyan sa Butod na yan. Mantakin mo, siya mismo ang kumukontak sa mga senador kung sino dapat maging Senate President nila. Anong karapatan niya? Ni barangay captain, di nga mananalo yan eh. Tapos, kung utos-utusan niya mga senador, ganun na lang. Wag naman po. Kaya ngayon, importante talaga yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ang pinaglalaban niya, yung integridad, yung reputasyon ng Senado sa kasaysayan ng Pilipinas. Wag naman po natin na gawing parang doormat ng Butod ng isang tao na hindi mahala ng bayad ang Senado. Bakit ang magdedesisyon kung kakasuhan o hindi ang mga senador at bakit ang desisyon nila kung sino susuporta ng Senate President ang siyang magiging determinant ang magsasabi kung ang isang senador ay makukulong o hindi. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang kumita itong si Jinggoy, no? Alam mo naman, parang Jinggoy, pasensya ka na ha. Love kita, pero alam mo naman, pangatlong kaso mo na yan, no? Hindi ko maintindihan bakit pangatlong kaso mo na ito, no? Na puro graph ang kaso mo, no? So hindi ko alam kung anong katotohanan dyan. Ang problema, ang nagdawit sa'yo, dating city engineer ng tatay mo nung naging mayor si President Erap dyan sa Maynila, no? Diba, yung Yusek na yan ngayon ang nagdadawit sa'yo, no? So parang may malapit na relasyon. Pero sa akin, ang importante talaga, kayong mga senador, huwag yung papayagan yung mga wala namang mandato na maghari-harian. Senador kayo ng bayan. Yan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Pangalagaan nyo naman ang integridad at reputasyon ng Senado.
sinasabi nila na nasisira daw ang reputasyon ng Senado dahil kay Alan Peter Cayetano. Hindi po. Itong si Alan Peter Cayetano, siya na lang naninindigan laban dyan sa butod na yan, laban dyan sa mga bangag na yan. At kinakailangan naman yung mayorya ng Senado kampihan ng taong bayan dahil yan po talaga ang balor ng Senado sa ating demokrasya. Sila talaga ang ating tinitingala na magdedepensa sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na kung merong abusong presidente at esposo na mapang-abusong presidente na mukhang mas mapang-abuso pa dahil nagpa-power tripping. Parang lahat na lang ang gusto niya luluhod sa kanya. Pwede ba yan? Wag naman po. Yan talaga ang dapat gawin ng mga senador. Protektahan yung kanilang institusyon dahil kung hindi, kung sila ay talagang sunod-sunuran lamang sa butot, wala nang silbi ang ating Senado sa ating demokrasya. Well, anyway, sa tingin ko naman, dapat malaman nyo ang totoong kwento dito tungkol kay Jinggoy, kaya minabuta kong ikwento na sa inyo. Pero ang ating moral lesson, talaga umaabuso na po yung mag-asawang yan. Talagang pati ang ating sistema ng batas, ating sistema ng katarungan, ginawa ng sandata para sirain ang lahat ng kalaban dahil ang gusto talaga nila, mapa sa kanila ang Senate President, nang sa ganon, mapabilis ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte bilang Vice President at pag wala na si VP Sara as Vice President, merong perpetual disqualification, hindi makatakbo. At kung hindi nila mapapaalis si VP Sara dahil kahit ano namang gawing panunulak dyan ni Butod, tingin ko walang 16 senators na boboto para tanggalin si Inday Sara, nandun na nga yung plan B nila, yung binuking at pinatutuhanan mismo ni Ping Lacson na talagang magkukonvene ang Senate President at saka ang House Speaker as Constituent Assembly. Kaya nga importante kay Butod at sa kanyang asawang Bangag kung sino ang Senate President. Kasi nga, wala namang buto-butuhan yan kung sila magko-convene as Constituent Assembly. Yan ay joint call lamang ng House Speaker at ng Senate President. So basta ang katapatan ng House Speaker at Senate President ay nasa Bangag at ang kanyang Butod na asawa, ay nako, magko-convene po yan at CONAS at magkakaroon talaga ng express train para sa CONAS na magkakaroon talaga ng term extensions sa lahat ng mga congressman at senatong at pati na sa nakaupong Bangag na presidente. Ang tanong, payag ba kayo Pilipinas? Antayin niyo pa bang maubos ang mayorya sa ating Senado? Antayin niyo pa ba na halos wala ng pag-asa ang sambayanan bago kayo kumilos? Sana wag naman po. Maraming salamat po at sa susunod nating advisory, abang-abang lang po kayo. Ito po ang inyong Spoksang Bayan. As usual, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Ayan mga kababayan, no? So, sino kaya itong binabanggit ni Attorney Harry Roque na Butod? Nako, halaka mga kababayan. Ito daw yung nagsabi at ang nagmamando dito kay Jinggoy Estrada na umatras na at kumampi na daw sa Minority 11 para nga mapalitan na itong si SP Soto, no? Ay SP Alan Cayetano mga kababayan. Wala, tanggal na pala si Soto. At ang ipapalit daw ay itong si Chis Escudero daw. Ulit sana mga kababayan. Kaso nga wala daw nakuhang numero. Kaya hindi rin napalitan mga kababayan. At ang gusto rin ng karamihan ay si Sherwin Gatchalian, kaso nga daw hindi naman daw abogado. Ito daw ang pinakagusto ni Butod na sinasabi ni Harry Roque na si Chis Escudero daw ang gustong ipalit kay Alan Cayetano bilang Senate President. Matindi yung mga nangyayari mga kababayan. Papalit-palit lang. Halaka. At mukhang naging puppet na ata itong Senate mga kababayan. Buti na lamang itong si Senate President, ang bagong Senate President na si Alan Cayetano ay hindi nagpapamando mga kababayan. Talagang
walang sinasanto, no? Kahit yung Malacanang ay binabanatan niya. Pati itong mga tulpo, itong si Mig Zubiri, halos lahat, no, mga kababayan, talagang binibira niya, mga kababayan. Talagang magaling itong bagong Senate President na umupo, itong si Cayetano, mga kababayan. Kayo, mag-comment kayo, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito, no, kay Cayetano. So, sa mga bagong pasok dyan, mga kababayan, so, pasubscribe po ng ating channel. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po.